nyo. Ngayon, kung may prinsipyo ang involved at you want to do this, you want to do that, then do it. Everybody has to do what he has to do. Naniniwala si Federation of Philippine Industries President Jess Aranza na talamak ang smuggling noong nakaraang administrasyon. Ngunit hindi naman umano sila nawawala ng pag-asa na masugpo ito. Ito pagkatapos tawagin ni Senador Pampilo Lacson si dating Pangulong Estrada bilang father of smuggling. Ayon sa kanya, mas mahigpit na raw ngayon ang kampanya ng pamahalang Arroyo laban sa smuggling. Nakakahuli ng marami at ang hinahanap namin ay baguhin ang polisiya na nakasaad dun sa anti-smuggling na pinopose namin. At marami pang express balita sa aming pagbabalik. The government service insurance system has been experiencing system crashes due to the defective IBM database management software. This resulted in the slowdown and even paralyzation of the processing of many GSIS services. The GSIS already filed a case against IBM to compel them to give us the solution to their own software. But even if IBM has yet to provide a solution, balita sa ating police report, sa Quezon City, isang lalaki ang patay matapos umano barilin ng dalawang suspect na nakamotorsiklo. Samantala sa Maynila, wasak ang isang bahagi ng tulay sa Quiapo matapos itong banggain ng isang 10-wheeler truck. Si Jake Morales para sa kanyang Express Balita. Nawasak ng 20-wheeler truck na ito ang bahagi ng Concrete Center Division ng tulay ng Quiapo matapos sumalpok dito sa umano ng pag-iwas ng driver sa isa pang sasakyan pasado alas 11 kagabi. Ayon sa pahinante ng truck, pauwi na sila mula sa pag-deliver ng tiles mula Montalban, Rizal ng kanyang kasamang driver nang bigla umano silang gitgitin ng isang taxi. Para kami paakit, bebelo siyempre kami. Bigla kami kinat, hindi kaagad nakakabig ng driver kaya yun, sumampa kami. Wala namang nasaktan sa naganap na aksidente bagamat wasak ang tangke ng gasolina ng cargo van, gayon din ang ilan pa nitong kagamitan sa unahang bahagi. Hindi agad natanggal ng mga otoridad mula Manila Traffic Enforcement Unit ang naturang sasakyan at kinailangan ng tulong ng MMDA Rescue Team dahil sa sobrang laki nito. Ano ang liability na pwedeng kaharapin ng driver? Damage to property, particularly government property. Samantala, isang lalaking kinilalang si Ernesto Milalios ang pinagbabaril at napatay sa Batasan Hills, Quezon City kaninang madaling araw. Hinala ng kapatid ng biktima maaaring may kinalaman sa fraternity war o kaya sa pagkalulong sa droga ng kapatid ang sanhi ng pagkamatay nito. Ilang beses na rin daw labas-masok sa kulungan at maging sa mental hospital ang biktima dahil sa paggamit nito ng droga. Ang tagal-tagal na basta 1997 pa lang po, ganyan na siya. Napasukan po siya ng tawag dito, shabu sa katawan, kaya siya naging ganyan. Tapos yan tuloy-tuloy na, nagnanakaw na, nag-hold up, gumagamit ng masamang gamot. Ano sabi na, alam na mga magulang mo, alam na? Opo. Ano sabi nila? Ayun po, sa ngayon syempre masakit, pero sobrang hirap na rin po namin eh, kaya tatanggapin na rin po namin. Nandyan na po eh. Sobrang hirap din na rin. Hirap na po, hirap na hirap. Anong hirap na hirap? Grabe. Kung pupunta po kayo sa bahay namin, titignan yung lugar sa bahay namin, wala na po kaming gamit. Lahat pinagbibenta niya. Napagalamang kagagaling lang sa isang lamay ng biktima nang abangan siya ng dalawang lalaking nakamotorsiklo at pagbabarilin. Matapos ang umano'y 6 na beses na pagpapaputok ng baril, agad na nakatakas ang mga suspect sakay ng isang di naplakahang motorsiklo. Jake Morales, Nagbabalita, Express. Nasa maayos ng kalagayan si retired police Senior Superintendent Wenceslao Wally Azarcon Sumbero Jr. Si Sumbero ay nagtamo ng 6 na tama ng bala ng tambangan noong Sabado ng hapon sa A. Rodriguez, Quezon City. Tinamaan din ng driver at bodyguard na si SPO3 Edgar Tagapulot na nakipagpalitan ng putok sa 4 na suspect na sakay ng motorsiklo. Bagamat 2 linggo nang napapansin ni Sumbero ang umaaligid sa kanila, palaisipan naman anya kung sino ang nasa likod ng pananambang sa kanya. So we really cannot say anything yet as to who are the possible suspects or who are responsible for this ambush, no po.
po, ang pakiusap po ni Colonel Sombero sana is let's avoid speculating at baka may mga taong inosenteng masaktan o madamay. Iniutos naman ni Education Secretary Jessie Lapus ang pagbawas sa haba ng pasok sa mga pampublikong paaralan sa 4 o 5 oras na lamang. Ito bunga ng pagkaalarma ng kalihim sa siksikan ng sobrang dami na mag-aaral sa mga silid-aralan. Sa isang memorandum, sinabi ni Lapus na maaaring pagsamahin ang ilang mga subject para matalakay pa rin ang mga paksa dito kahit iklian ng oras ng pasok. Ani Lapus, ang hakbang ay para sa kaligtasan at kalusugan ng mga bata at tulong sa mas mainam na pag-aaral. Ang grades 1 at 2 ay 4 na oras sa eskwela, grade 3, 4.5 oras at grades 4, 5 at 6 ay 5 oras. Tiniyak ngayon ni Agrarian Reform Secretary Nasser Pangandaman na handa anumang oras ang Department of Agrarian Reform o DAR na ipamahagi ang kontrobersyal na 5,000 hektaryang Hacienda Luisita sa mga magsasakang benepisyaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Ito, oras na bitawan ng mga kohangko ang nasabing lupain. Iminungkahi ni Senador Benigno Aquino Jr. na handa niyang isuko ang naturang hacienda. Sumakwelang buhay na ang Hollywood actor na si Patrick Swayze. Si Swayze ay nakilala sa kanyang mga pelikula na Dirty Dancing at Ghost, kung saan nakatambal niya ang aktres na si Demi Moore. Stage 4 na pancreatic cancer ang sanhi ng pagkamatay ng 57 gulang na aktor. Higit 5 taon nang nilabanan ni Swayze ang naturang sakit. Sa isang bagong audio tape, nanawagan si Al-Qaeda leader Osama bin Laden sa Amerika na itigil na ang laban sa kanyang grupo sa Afghanistan at ganap na putulin ang pagkikipagsabuatan sa Israel. Sa anibersaryo ng 9/11, iniwasan ni bin Laden ang karaniwang sigaw ng jihad. Sa halip ay binigyan diin niyang ang di pagkakaunawaan ng US at Al-Qaeda ay may kinalaman sa Israeli-Palestinian conflict. Ayon sa mga analyst, ang pagbabago ng tono ni bin Laden ay bunga ng mga positibo ng pagtingin ng mga Arab at Muslim kay US President Barack Obama. Kasalukuyang pinag-aaralan ng US ang pag-deploy ng dagdag na tropa sa Afghanistan. Isang job fair ang inorganisa ng Department of Labor and Employment at ng TESDA sa isang mall sa Quezon City. Karamihan sa mga trabaho dito ay nasa call center at medical industries. Ang Express Balita, hatid ni Alvin Sehera. Maaga pa lamang pumila na si Catherine Felisario sa Trinoma Activities Center. Nagbabakasakaling makakuha ng trabaho sa ginaganap na Blue Desk Job Fair na inorganisa ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, Department of Labor and Employment, katuwang ang mga pribadong sektor at pamahalang lungsod ng Quezon City sa pangunguna ni Congresswoman Nanette Daza. Isa lamang si Catherine sa libu-libong aplikanteng umaasa na makakakuha ng trabaho. Tapos ng TESDA Call Center Training Program si Catherine at kasama niya ang mga kapwa kaklase na tapos din ng call center training bilang mga Pangulong Gloria Scholars o PGS sa paghahanap ng trabaho. Mas malaki talaga kasi kasi ngayon dami mga jobless ang nag-a-apply tapos saka kailangan talaga ngayon magkatrabaho kasi sa hirap ng buhay. Mayroong higit sa 50 small to medium-sized companies ang lumahok sa Blue Desk Job. Karamihan ay nasa wellness, technical, medical at call center industries. Nagkaroon muna ng job matching at assessment sa mga aplikante upang alamin kung anong trabaho ang nababagay sa kanila base sa kakayanan ng isang aplikante. Matapos nito, namahagi ng TESDA card sa mga aplikante na kanilang magagamit sa actual na job application. Hopefully to fill in our vacant position. We have basically about 7 vacant position right now kasi we are into expansion. Malaking bagay na rin po to dahil sa marami ring mga tao ngayon, mga walang trabaho ngayon. Siyempre, malaking bagay din po to. Sa pamamagitan ng mga job fairs na tulad nito ay nagkakaroon ng pagkakataon ng ating mga kababayan, partikular na ang mga kabataan, na magkaroon ng oportunidad na makapagtrabaho at inaasahan makakapag-angat na ekonomiya ng bansa. Ako si Alvin Sehera, Nagbabalita Express. At
na po mga pinakahuling balita na nakalap na IBC News and Public Affairs. Ako po si Tertius Hipolito Castelo. Ako naman inyong katotong Bing Formento. Pansamantala kaming namamaalam at magbabalik bukas alas 4:30 ng hapon dito lang sa IBC 13. Mga katoto, mahalin po natin ang bansang Pilipinas.